Ngayon, papansinin po ninyo, bumagal po tayo kasi na-adapt po niya yung speed na nasa unahan natin. Yan po, kasi mabagal po yung nasa unahan natin, kaya bumabagal din tayo. Yan. Pero kung papansinin niyo po, yan wala po akong ginagawa yan, hindi po ako nagbe-brake. Yan po, nakita niyo yung paa ko? Hindi po ako nagbe-brake dyan. Yan po, nakaangat yung paa ko. Siya po mismo ang nagbe-brake kasi po ina-adapt naman niya yung speed na nasa harapan natin. Mabagal siya ngayon, kaya mabagal din tayo. Kamusta mga kabibib? Sa video na to ay ipapakita lang natin kung paano gumagana o i-operate ang Adaptive Cruise Control. Ngayon, para mas madali, ipapaliwanag muna natin kung paano gumagana itong mga switch. Kasi mas mahirap ipaliwanag while driving. Kaya mas okay i-explain ko na kaagad to habang nakapark pa lang tayo. So ito po yung mga gagamitin para i-operate ang Adaptive Cruise Control. Okay, ang pinaka-switch po para ma-activate ang cruise control ay ito. So try ko po munang i-click ha. Yan, so ganyan po yung lalabas sa ating cluster kapag na-activate na yung cruise control. Naka-green yung ganitong icon. Pero hindi pa po ito yung pinaka-operation niya. Kasi hindi pa po yan gagana hanggat hindi mo pa nasa-set ang speed mo. So balik ulit tayo dito sa mga switches. Dito naman may makikita kang set. So dito po yung pag-set ng ating speed. Paano naman to pagaganahin? So for example, habang nasa highway ka, ang speed natin ay halimbawang nasa 60. So while driving tayo, tapos 60 ang speed natin, tapos bigla kong kinilik itong set, ibig sabihin nun ay 60 na po yung nakaset na speed. So ibig sabihin, kung ano yung current speed mo, tapos kinilik mo bigla itong set, dun na po nakaset nun yung iyong speed. So hindi po yung lalagpas sa 70, sa 80, kasi nga 60 po yung sinet mong speed. Malalaman natin kung may nakaset ng speed kasi may lalabas po yun dito na indicator sa ating instrument cluster. Sa ngayon po, hindi kasi pwedeng gawin to kasi wala po tayong speed Try ko po yung click yung set Yan So ibig sabihin po niyan, hindi siya pwede na 0 lang yung speed mo. Di bale, mamaya naman po ipapakita ko yan while driving. So balik ulit tayo sa mga switch. Ito naman po, kung papansinin ninyo, may nakalagay dito na plus saka minus sign. Ibig sabihin po niyan ay pwede nyo pong dagdagan or bawasan yung sinet mong speed. Lalabas po yun dito, yan So pwede nyong bawasan or dagdagan yung sinet yung speed. Mamaya ipapakita ko rin yan. Tapos ito namang rest, ginagamit po yan kung halimbawang biglang nawala yung sinet mong speed. Kasi nawawala po yan kapag bigla kang nag-brake ng pa full stop. So kung gusto mong ibalik yung sinet mong speed kanina, i-click nyo lang po itong rest or resume. Babalik po ulit yung sinet yung speed. Basta naka-activate pa rin itong cruise control ninyo. Tapos ito naman po, itong icon na to, para po ito sa distance. Kasi pwede mong maset yung distance mo sa unahan ng mas malapit. Pero actually hindi ko na ginagalaw to kasi ang naka-default dito ay mga nasa 50 meters na. So para sa akin enough distance na yon para sa adaptive cruise control. Para kung sakaling biglang may hindi inaasahan, may enough time ako para makapag-react. By the way, pwede nyo pa rin pong gamitin ang inyong brake pedal saka gas pedal anytime na gusto nyo itong gamitin. So kahit naka-cruise control ka pa, ay malaya ka pong gumamit ng gas pedal at brake pedal. So for example, may gusto kang i-overtake, pwede mong gamitin nun yung gas pedal para mas bumilis ka. Then pagka-overtake mo, tapos nakabalik ka na sa tamang lane, babalik din po siya nun sa pag-cruise control. Dun ulit sa sinet mong speed. Speaking of safety, kahit na siya na mismo yung pinaka nagko-control ng brake saka ng gas pedal, mas okay pa rin na nakaabang yung mga paa ninyo sa mga pedals, especially sa brake, para just in case nga na biglang may hindi inaasahang mangyari, nakahanda pa rin po kayo. Tapos I recommend din na huwag nyo pagtatanggalin itong mga kamay nyo sa manibela kasi mas the best pa din na ikaw mismo ang nagko-control nito. Kasi actually ito po sasakyan na to ay meron pong lane tracing assist. So kapag nawawala sa lane, kino-correct niya po ang inyong posisyon. Binabalik niya sa tamang lane. Pero sabi ko nga, huwag masyadong dumepende sa mga features. Mas okay pa rin na nakaprepare tayo for safety. Okay, so try na natin na gamitin to ng actual. Okay guys, so andito po tayo ngayon sa may Skyway Stage 3. Ang speed limit po dito ay 60 kph. So napaka-perfect po nito para gamitin yung adaptive cruise control. So ngayon po i-apply na natin yung mga diniscuss ko kanina. Pero ngayon, while driving na. So i-activate ko na po itong cruise control Ito po yun, di ba? Yung switch na to. So click ko lang po yan. Yan na po. Yan, so lumabas na po yung indicator ko ng cruise control. So naka-green na po yan. Ngayon naman isa-set ko na yung aking speed. So sa ngayon po ang speed ko ay nasa 51. So pwede ko na po yung i-set yan. I-click ko lang yung set. Yan, nakaset na po yung aking speed nito. Yan, kung papansinin nyo po, nasa 49 yung napindot ko na speed.
Yung po yung naiset ko 49. Pero sabi ko nga kanina, pwede po yan i-adjust. Ito po, itong minus saka itong plus. So try kong idagdagan, gawin kong 50. Yan, nag-plus ako dito. Yan no, naging 50 na po yung nakalagay dito. So ngayon po, inaano ko lang muna saglit. Ako na muna yung nagko-control. Yan, kasi ano siya paano siya, pa-curve. So isa sa mga dapat natatandaan natin kapag tayo ay nagko-cruise control, huwag natin tatanggalin yung ating mga kamay sa manibela, no? So kahit na ba meron itong lane keeping assist na part ng Toyota Safety Sense, mas pa rin, mas safe pa rin syempre na ikaw mismo yung nagko-control, no? So ngayon po, yan po, nakaset na po yung ating adaptive cruise control sa 50 kph. Kaya ngayon po, yan po, nasa 50 lang tayo. So safe na safe po ito para sa speed limit nga dito sa Skyway. Ngayon naman, try kong dagdagan, gawin kong 55. Yan, siya po, yan po So siya po yung kumokontrol nito hindi po ako. Sana makita sa camera, yan po yung pa ako, wala dito sa may gas pedal yan Wala, iniiwas ko yung pa ako dito sa gas pedal So siya po yung nag-ano yan, yung nagko-control nito. Yan. So ngayon po, yan, i-set po niya yan sa 55 ulit. Yan. Tapos pag na-detect po niya sa unahan natin na medyo mabagal yung nasa unahan natin, i-adapt naman niya yon. So try ko namang i-adjust ulit Yan, 56, 57. Pa isa-isa yung ko yung pagdagdag ko. Yan, 58. Yan. So yan na po. Nasa 58 na po yan. Yan, medyo binibilisan niya ng kaunti. Yan, ginagawa niya na ngayon 58. Okay. So yan na po. Gumagana na po niyan yung ating adaptive cruise control. O di ba? Pero ang ginagawa ko syempre for safety, huwag tatanggalin yung mga kamay sa manibela. Ikaw pa rin dapat ang ko-control nito, no? Ngayon naman dito sa sa pinaka gas pedal saka sa brake pedal, mas maganda na nakaano pa rin yan, naka-prepare ka pa din just in case na may ibang mangyari, 'di ba? Halimbawa, biglang may sumingit, tapos biglang hindi siya nag-brake kaagad, 'di ba? So, makakapag-prepare kaagad tayo para makapag-brake. Yan. Pero sa ngayon po, siya po yung nag-ano nito, siya yung kumokontrol nito, yan. Hindi po ako yung nag-gas pedal nito. So, hindi rin ako yung nag-brake pedal nito. Yan po. Nasa yan po. Yung aking mga wala po sa gas pedal saka sa brake pedal. Pero balik ko na ulit syempre para nga sa para nga mas safe tayo. Ngayon, pag nag-brake ka, posibleng mawala po yung sinet mong yung sinet mo na speed. Mawawala itong naka-green na to. Sana nakikita sa sa camera ko. I'm not sure kung nakikita. Pero may may indicator nga dito na nakalagay na nakaset ka. Mawawala yan, yung set na yan. Ngayon, kung gusto mo siyang pag bila siya nang wala nung nag-brake ka, i-click mo lang itong res. Ibig sabihin yan, parang resume, no? So i-click mo lang yung resume para bumalik ulit yung yung sinet mo na speed. So yun po yung paggamit niyan. Ngayon naman, kung ayaw mo nang gamitin tong kung ayaw mo nang gamitin tong adaptive cruise control, i-click mo lang ulit to. Yan, itong pinaka pinaka button niya dito, no? So click natin to, mawawala lahat yung mga indicator. Yan na po. Ibig sabihin yan, ako na mismo yung nagko-control nito. Yan. So ako na gumagamit ngayon ng gas pedal at ng brake pedal. Yan. So ganyan lang po kasimple gamitin itong adaptive cruise control. So ayos na ayos to, no? Paminsan-minsan ginagamit para sa halimbawa kagaya nito na may speed limit na 60, di ba? O kaya pag nasa SCTEX, T-Flex, di ba? Medyo mahaba kasi na na expressway. So pwede mong si cruise control muna ang magko-control para sa'yo. Pang-assist lang sa'yo, no? Para kahit papaano makapagpahinga yung mga paa mo. Okay, so sana po kahit papaano ay may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan po ito, kalimutang mag-like, mag-share at siyempre mag-subscribe na rin, no? Para laging updated sa mga new uploads ko. Okay, until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.